Aquarius, let's do your daily reading. Mabilisan na intro muna tayo. Hello my dear, welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 5, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-start ng ating reading, hayaan nyo po na kunin ko muna itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay ng ating mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong kunin itong pagkakataon na ito na magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo o nakakatulong po sa ating lahat. Sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box down below lahat ng mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ninyo ang inyong lingkod. Okay, let's go tayo my dear Aquarius. 8 cards in total. Meron tayong base card and meron din po tayong clarification card. First card natin is The Magician. Clarification card niya is the energy of the Queen of Swords. Okay. So, sa energy ng manifestation, this is good. Okay. Kasi nare-recognize mo, my dear, na itong araw na to, July 5, 2026, is supporting you, my dear, sa mga bagay na gusto mong mangyari. Kumbaga parang pinupush ka nitong araw na to, my dear Aquarius, na sumubok ulit, na mag-try again sa mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. If lately, nagkaroon ka ng mga failure or nagkaroon ng mga disappointment sa mga bagay na ginagawa mo, itong araw na to, my dear, is ini-encourage ka or minomotivate ka, my dear, na sumubok ulit. Subukan mo ulit na gumawa ng hakbang or mag-take ng action sa mga bagay na posibleng hindi nag-work lately. And including dito, my dear, yung relationship or yung connection. Ngayong araw na to, possible, my dear, na ikaw yung gumawa ng way para magkaayos kayo kung sino man ito, like family, friends, and relationship, okay? Kasi may sitwasyon, my dear, na syempre, hindi tayo ready, okay? May ganun na sitwasyon, my dear, yung typical na parang hindi pa tayo okay. We are not yet 100% na okay para makipagbati or makipag-ayos. Pero there is a possibility, my dear, na ngayong araw na to, maramdaman mo yung energy na parang gusto mong makita yung tao na yon at gusto mong makausap yung tao na yon. But for some of you, my dear Aquarius, is hindi pa talaga kayo okay or hindi pa kayo ready. So, wala naman din ako sa lugar para sabihin na, Aquarius, go, kausapin mo si ganito, ganyan, mag-reach out ka at makipag-ayos ka if you are not actually ready, and especially kung hindi naman talaga ikaw yung naging dahilan kung bakit kayo nagkaaway or nagkagulo. Isa pa sa factor dito, my dear, is if yung tao is hindi mo mahanap or ayaw magpahanap or ayaw kang kausapin. Possible na ma-discourage ka rin na gumawa ng hakbang, okay? Kasi yung energy ng Magician at saka ng Queen of Swords is pinupush ka, my dear, na una, sumubok ulit sa mga bagay na may kinalaman sa yung mga manifestation, okay? Like mag-try ulit. It's just like nag-apply ka ng work and then ilang beses ka na-reject and today, nararamdaman mo na, okay, sinasabi ng universe o sinasabi ng ating buong may kapal na go, try again, subukan mo. Pero ibang scenario, my dear, pagdating sa
connection, which is family, friends, and relationship is welcome. Kasi possible na you are still hurt. Maraming mga reason kung bakit hindi to mapupush, kasi baka hindi ka pa ready, or baka hindi mo mahanap yung tao, or baka ayaw makipag-cooperate ng tao. Pero isa lang ang maliwanag dito, my dear Aquarius, na mararamdaman mo ngayong araw na to na parang gusto mong kausapin yung tao na yon, or there's a tendency or merong mga bagay na magpapaalala sa iyo sa tao na yon, and possible din na manghinayang ka sa mga meron kayo, okay? Parang kung hindi sana siya ganito, sana ganito sana, ganito ganon, ganyan ganyan, okay? So let me see. Pero malaki din ang chance ngayong araw na to na, 'di ba? Lalo na kung simpleng mga away lang naman yan o hindi pagkakaunawaan, malaki yung chance, my dear, na magkaayos ngayong araw na ito. Kung mga simpleng away lang naman. We have here the energy of the Eight of Pentacles. Sa paglabas ng Eight of Pentacles, kino-confirm dito, my dear, yung may kinalaman sa mga na-miss out mo na opportunities. Okay. That is related sa energy ng work na mention ko na kanina. Nagbigay na ako ng example. For example, nag-apply ka ng trabaho and then na-reject ka na na-reject. And kung makikita mo, my dear, yung ating card, nagre-release siya ng energy talaga na very motivating or very encouraging. Na sinasabi sa'yo dito na, yes, you can try again. Subukan mo lang ulit. Baka hindi pa season during that time, or baka hindi pa talaga divine timing, and try again this time because this is the timing. Parang ganun na sinasabi. We have here the energy of the Two of Wands. Okay. Napag-usapan natin kanina yung typical na maraming mga dahilan kung bakit hindi to mapupush. Okay? Na-mention ko kanina. And eto yon. Okay? Eto yon, my dear. Possible na undecided ka sa energy ng Two of Wands. Possible din na yung trauma, 'di ba? Syempre hindi madali na sumubok sa isang bagay and then mag-fail, and then magta-try ka ulit. So, ngayong araw na to, nandun ka sa moment na nasa gitna ka sa energy ng Two of Wands. Like, you can feel, sabi ko nga, yung energy ngayong araw na to is pushing you out, no? Pinupush ka talaga to do it, na gawin yung bagay na yon. Pero the same time, maraming mga factors, depende sa inyo, my dear. Like, kung sa relationship, na-mention ko na kanina, kung sa career, probably trauma, or pagod, or probably yung self-doubt, pwede naman, my dear. So, marami ang possible na maging reason kung bakit hindi mo magawa kung ano man tong bagay na ito. We have here the energy of the Tower. Ang Tower is back to zero or parang reset. Okay, kung makikita mo, my dear, kung ibababa ko to ng itong konti, ibababa ko tong dalawa na ito, my dear. Ang Two of Wands sa kabila is reset, and sa kabila is Tower, and sa kabila is Eight of Pentacles. Based sa aking nararamdaman, it is more on the choices, my dear, na parang kinakailangan mong gawin ngayong araw na ito. Okay? We have here the energy of the Moon card. Moon card is energy ng pagkapagod, which is na-mention ko na kanina, and probably getting out of your comfort zone, which is yung paggawa ng moves. Yung paggawa ng moves, my dear, para magkaayos, or yung pagre-reach out is probably hindi talaga dapat ikaw yung gumagawa, or hindi dapat ikaw yung nag-i-start nun, pero para magkaroon lang ng peace of mind or peace on earth, okay? Kinakailangan, my dear, na ikaw yung gumawa ng paraan. Parang ganon, okay? Pero you still have the choice naman, my dear, kung gagawin mo to or hindi. Remember, hindi naman pinupush, my dear, ng card na gawin mo ito. This is just more on guidance na parang kaya mo nararamdaman yung bagay na yan is because eto ang dahilan. That is the reason kung bakit tayo nagtataro card. Hindi para i-push ka na mag-reach out at makipagbate or makipag-ayos. Especially kung hindi ka pa talaga ready at hindi ka pa talaga okay. Next card is the energy of the Three of Pentacles. This is energy of collaboration. I think meron mga kinakailangan talagang pag-usapan. Maybe closure, pwede naman, my dear. And yeah, it's more on collaboration. Lalo na sa loob ng connection or sa loob ng relationship, meron mga closure na kinakailangan gawin. May mga issue na kinakailangan pag-usapan. We have here the energy of the Eight of Wands. Okay?
konting chances lang to my dear ha. Hindi ko talaga siya gagawin talaga na super highlight ng reading natin. Pero there is kasi ang 8 of Wands is energy of message. So possible din na ngayong araw na to, magparamdam tong tao na to sa'yo. Okay? Kung sino man to. Like mag-message and yeah, possible na ikaw yung mag-take ng first step, my dear, na yeah, tapusin na natin to, i-close na natin to, or magkaroon na ng closure, punta ka sa kaliwa, punta ako sa kanan, and that's be it. Ayusin pa ba natin to, magkakabati pa ba tayo, or magse-separate na tayo? I think it's more on closure. Sa energy, my dear, ng 8 of Wands at saka ng 3 of Pentacles, nakukuha ko dito yung mga opportunity. So, ibig sabihin may mga opportunity talaga na nagkalat ngayong araw na to. Pero, sabi ko nga, my dear, possible na pagod ka or baka mayroon kang trauma from the past na experience mo, okay? So, magiging malaking factor yon para hindi mo makita itong mga panibagong opportunity. Pero, sinasabi ng card na to na maganda tong araw na to, my dear. Okay? Because it's giving you the motivation, okay? Bottom deck of the card is the energy of the Judgment. Every time na lumalabas, my dear, si Judgment, ibig sabihin napapanahon na. So, teka nga, wait lang ha. Ay, okay. Sabi ko kaya pala. Kaya pala, bukas pala yung bintana kanina pa. Pasensya na. Okay. So, ano ba sinasabi ko kanina? Yon. Sa paglabas ng Judgment, ibig sabihin napapanahon na. Ibig sabihin, kaya mo nararamdaman tong mga bagay na to na parang pinupush ka out, okay, na gumawa ng mga bagay na posibleng hindi mo naman talaga ginagawa, is because napapanahon na parang i-close, okay? If there's a certain issue sa loob ng connection na i-close, and if there's a certain stagnant na energy sa yung mga manifestation, sa yung work, sa usapin ng pinansyal, parang sinasabi na parang, okay, panahon na para umalis dyan. Like, it's time na, yeah, the Four of Wands. Four of Wands is energy ng family, Four of Wands is energy of relationship, and something na stable. High Priestess is energy of revelation. Okay? So, possible din ngayong araw na to, na kung meron ka mga questions sa mga tao, this is the time, my dear, na itanong mo siya. Kasi possible na malalaman mo yung sagot or sasagutin ka talaga, my dear, ng pawang katotohanan lang. Okay? So, for some of you, baka hindi niyo ito magagawa kasi ayaw ninyong malaman yung katotohanan. Okay? So, baka nararamdaman mo na rin, my dear, yung parang kinakabahan ka ba? Yung parang ayoko itanong kasi baka tama yung kutob ko, yung mga ganon. Okay? Pero, ngayong araw na to, ang pinaka-highlight lang niya is the motivation, minomotivate ka, and at the same time, may mga bagay na kinakailangan na talagang mag-close or kinakailangan na talagang magkaroon ng closure. But, possible na hindi mo to gawin because of maraming mga reason. Okay? Which is na-mention ko na kanina. Okay? So, my dear Aquarius, yan po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 5, 2026. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye.